Paano nga ba mag-apply ng heat therapy sa patients? Paano nga ba? Madali lang yan. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-apply ng tamang heat therapy sa pasyente. First, gather the materials. Ayan. Kung makikita nyo, wala akong hotbag. So, let's pretend that hotbag yan kasi hindi pa ako nakakabili. So, hotbag, then dry towel, and yun lang. Second, verify the patients and introduce yourself to the patient. Third, provide privacy. And third, do the hand washing techniques para maiwasan yung mga microorganisms or infection na makakasama doon sa pasyente. After the hand washing, magsusuot po tayo ng gloves para maiwasan yung mga microorganisms at kung ano-ano mang infection sa katawan ng tao. First, skin to skin. Dahil wala tayo sa hospital setting, dapat pag magsusuot ka ng gloves is mabilis. First, skin to skin. Parang ganito. At gloves to gloves. Ayan. Silain lang natin siya. Then, proceed to the procedure. Okay, ayan. Ngayon, maglalagay na ako ng mainit na tubig sa hot bag. Ayan, dapat, ayan, ang mali ko, minus na ako ma'am. Dapat naka-gloves pala, nakalimutan ko. Ayan, kunwari, ayan, nilagay ko na. Then, tanggalin lang yung hangin doon sa loob. Sa paglalagay naman ng mainit na tubig sa hot compress pad is siguraduhin dahan-dahan lang para maiwasan tayo mapaso. Then, tanggalin yung hangin sa loob ng hot compress pad para maiwasan yung pagmamold sa katawan ng tao. Ano nga ba dapat laging tandaan sa pag-a-apply ng heat and cold compress sa patients? First, syempre, titignan mo muna yung skin kung may damage ba kasi hindi mo pwede lagyan ng hot compress or cold compress yung skin damage ng pasyente, baka kasi lalong lumala. Ayan, sunod is gagawin na natin yung procedure sa patient. Ayan, kung makikita nyo yung hot bag, dapat yung hot bag lalagyan nyo ng dry towel para hindi mapaso si patient. For the safety. Then, nagkamali ako dyan, dapat aalisin yung unan. So, mali ako dyan. Dapat para sa ano yan, cold compress. So, mali yan. Ang lalagay dyan sa
sa baba ng paa ng patient is yung dry towel. Yan. Then, after that, lalagyan nyo na yung hot compress dun sa paa ni patient. Yun lang. Then after the procedure, i-document nyo na ang mga ginawa natin at i-document nyo kung paano nag-respond yung pasyente, then yung patient status at kung ano pa. And tuturo ko naman sa inyo paano mag-apply ng cold therapy sa patients. So, ayan. First step is, syempre, gather the equipment na gagamitin sa procedure. Ayan. Kung makikita nyo, wala akong cold compress bag, yung parang nilalagyan ng yelo. So, hindi rin ako nakabili. So, ang gagawin na lang natin yung parang house cold compress, yung pag may sakit yung kasama mo, parang ilalagay mo lang siya sa noo nung pasyente mo, din ayan. Ayan, at kailangan natin ng dry towel, ng tape, at ng isa pang maliit na towel. Then, ayan. Tapos mamaya papakita ko sa inyo kung paano siya i-apply sa patients. Or rather, patient without S. So, pagtas mag-gather yung mga equipments, second, identify your patient. Siyempre, ulit. Ayan, ganyan. Kunwari, ina-identify ko yung pasyente. Ayan. Ayan, pasyente kunwari. Ayan. Kasi, wala lang. Ayan, sunod naman, siyempre, third step, provide privacy. Ayan. Fourth, syempre, do the hand washing technique. Ulit. Ayan. Pagtapos naman ng hand washing technique, then, ayan, proceed sa gloving. So, tayo ng gloves, ayan. Ipapass forward ko na. So, ayan. After gloving, proceed tayo sa procedure. Kunin nyo lang yung towel na nakababad dun sa malamig na tubig. Ayan. Dapat, may designated tayong temperature ng water. Dapat, mambaka kasi mamaya, sobrang lamig or sobrang hindi sapat para ilagay doon sa patient. Di sapat yung lamig or sobrang lamig. Baka mamaya si patient. Magulat naman masyado si patient, 'di ba? Ayan, ganyan lang. Kita nyo is gumamit lang ako ng towel na nakababad sa ice water kasi wala akong ice bag na dapat nating mas magandang gamitin sa pag-a-apply ng cold therapy. Pero may dalawang types naman tayo ng cold therapy, which mean yung home base lang or yung sa hospital settings. Sa home base naman, yung kunwari, ninalagnat kayong kapamilya na dapat yung alagaan, meron tayong tinatawag ng towel, yung i-apply nyo lang sa forehead na malamig at dapat may designated tayong temperature para sa cold water para hindi uncomfortable yung patients. So, yung gagawin natin yung sa forehead pag may lagnat yung pasyente kasi maganda sana kung meron akong ice bag pero wala kasi akong ice bag, so yun na lang, mag-impromptu na lang ako ng kasi pwede naman din yun, kasama rin naman din siya sa ice therapy. So, ayun. Then, ang purpose naman nito is sa mga swelling,
kung sobrang init nung pasyente, ganon, para mabawasan yung init niya sa katawan. Sa pag-swell ng iba't ibang parts ng katawan, so pwede kang mag-apply ng cold therapy sa kanya. So ayun, next, for the last, documentation na. Ayan. Document nyo na siya. Ganyan. Ayan. So tapos na lahat. Salamat sa panonood. Bye-bye!